yung susunod na ito. May gems pa si Ate Yayo. Ay, di ba? Para magsimula ko, direct paki-explain na lang po yung... Magandang araw po sa ating lahat. Well, yung movie, without preempting it, it's a love letter, kumbaga, ng producer ko for his hometown. Si Mayor Vince Soriano at saka yung isa po sa kanyang mga kasamahan. It's a love letter to his hometown. I grew up na familiar ako sa Turumba. Kung nakapag-Turumba na po kayo, kung nakadalaw na kayo sa Pakil. Para itong it's an annual event na iba-ibang lupi wherein para siyang nasareno sa dami ng tao. Hindi ganun kadaming tao, pero ang bine-venerate ko na rin dito yung Our Lady of Sorrow sa ano. So sa mga panata, lalo na sa aming taga Mauban, Quezon, ang lupi namin is 10 days after the Holy Week. So we go there, namamanata ang mga tao, nag-wish na sana may mga matupad sa kanilang mga kahilingan, especially yung kalusugan. So that's how I became familiar with the town Pakil. Kasi lumaki ako, yung tatay ko namamanata doon. So magigising na lang ako sa umaga, meron na akong yung laruan na paper mache na kabayo. So yun yung sobrang sarap ng memory ko doon about the Turumba. Yung pelikula, umikot siya sa Turumba, sa simbahan ng Pakil, sa Reyna de la Rosa. Tapos dun parang ginawa namin siyang tool to tell the story of Christina and Paolo. Yun yung character po ni JM at saka ni ito yung writer namin. Siya yung writer, siya yung story, talaga ganito. To explain better about yung script mo, yung story ng Turumba. Alam mo, hindi kita nadamay dito. Hello po, my name is Archie Dalmudo. Muna lang sa sarili ko. Ako po yung writer at supervising producer ng Pakil. Ano siya malaman about? Ang ganda-ganda ng buhok. Actually, nag-brew na yung story ng Pakil sa akin since 1998. Kasi based siya dun sa personal friend na parang 5 years na may friend, tapos all of a sudden he decided to just go home sa province and leave everything behind sa Manila. Tapos he died siguro mga after a year or two. So devastated ako nun kasi we were so close for that period, tapos biglang malis, tapos para mamatay. So ang tagal kong pinipitch yung kwentong yon, sabi nga it's too devastating, it's too uncommercial. So, hanggang sa kahuli-hulihan, lagi ko siyang pinipitch, walang kumakagat. And then finally, nangailangan sila ng kwentong Pakil, kwentong Laguna, with these new players coming from Pakil, Laguna, new producers. Si Mayor Vince Soriano, si Mayor Art Capito, si Miss Marilyn Cadag, mamimit ko sila. Tapos, una mo kinausap si Direk Len. Direk Len, how about this story? Eh, nagustuhan ka agad ng lolo mo. Ay, go! Tuloy na natin yan. So, I had to write the script for a month. Usually, it takes 2 months sa akin bago matapos ang script. So, kasi sa akin, madali na siya. Correct. Kasi, how many years? A decade and a half na nakasulat na siya sa isip ko. So, madali ko na siya naisulat. And then they liked it on first draft. So that becomes the film. So ang inspiration talaga is what kind of film are we going to do? Una, naniwala ko na mabigat siya. So it has to be this time entertaining. It has to be at least romantic. So dinagdagan ko na siya ng mga but of course since it's based in Pakil, it has to tell the story of the people of Pakil, their faith, the miraculous and religious tradition in Pakil. And it's just so, sorry to i-insert ko lang, it's just so fitting na maging romantic yung pelikula kasi if to those who have been to Pakil would attest to this na when you go to Pakil, Laguna, there's this air of peace. Di ba dito? Lagi ka dun.
na naglalakad-lakad ka lang doon, parang sobrang serene ng lugar. Parang there's, ano bang term for that? Ano madadagdag mo? Kalmado siya. Kalmado siya. Sobrang kalmado siya. Ito, mas alam yung ano ng pakil eh. Kalmado siya. Yun yung kinukwento ko kanina talaga, Julie. Sabi ko, kalmado ng pakil. Kasi nung una hindi ko alam yung pakil, di ba? Sinanong ko lang sila, sobrang kalmado niya. It's a home away from yung stressful na city. Tapos pa, hindi lang, kasi hindi lang siya entertaining, pero para sa akin maraming natutunan. Kasi dami mga lumang bahay, so makita mo yung mga dati pag nakatira doon, na-restore nila yung mga lumang bahay, so makita mo, puno-puno, mararamdaman mo, puno-puno ng memories yung lugar, na from noong 19 pa yun. And to believers and practitioners and sa mga nanamamanata, parang you feel there's some sort of feel like it's home. Yeah. Parang miraculous at some point. Magaan yung pakiramdam sa bakit. So, yung duration na pag-shoot namin doon from the immersion, script writing, yung nasa makapag-shoot, nag-i-edit na ako, I still go there for inspiration. So yung sinasabi ni Archie na in-inject niya na has to be entertaining, may love dun sa script, because the whole town is basically very loving town. So we're open for questions na po. So nag-JM yung experience nila dun sa pag-shoot. Base na rin sa naikwento ni na direct. Yun po, sobrang tao po siya, sobrang kalmado, good vibes. Babait ng mga tao, sobrang welcoming ng mga tao. And actually, yun nga, parang sabi ni Direk din, parang homey, parang ka nagbakasyon, hindi ka nagtatrabaho pag nandun ka sa Baguio. Parang minsan, inaagahan ko pa pumunta doon. Actually, may pa. Bakasyon mo yung inaagahan ko pumunta doon. Minsan, pag-pack up na ako, doon pa ako natutulog. Kasi, iba nga yung vibes din. Meron din naman tayo sa Intoy Show, isa ka sa Calle Marino. Sa Cavite. Sa Cavite City. Tumitira na tayo dun sa set. Parang ganun na yung pakiramdam. Kasi Samuel Point. ito yung parang ngayon lang ulit kami nagsama ni JM sa pelikula. After 2012 sa Intoy Show, sa Cinema Lion. Yun po. Si BJ at Bambi, yung experience nila doon. Ayan, ako po parang iba yung energy ng lugar. It's good energy, para siyang parang trapped in time. Walang problema sa lugar. Yun. Tapos, Na-charge. nakapag-wish kami dun sa Simbahan. Pina-wish kami, pinag-pray kami dun sa miraculous na ganda. Sana makabalikan mo. Sana pumunta po kayo. Experience yourself. Dito Jerry lang. Bukas, pupunta kami natin. Yes. Bukas na bukas. Hi po, good afternoon everyone. So, ako one day lang ako mag-shoot doon. One day lang ako doon, pero nung papunta pa lang, kasi first time kong nag-travel to Laguna, pero Cavite po ako, sa Cavite talaga. Pero ngayon ako napalpad doon nung nag-shoot kami. Papunta pa lang doon sa lugar na pinag-shootingan namin, ang dami mo lang pwedeng mapicturean. Parang pagbaba namin ng Pakil, yung hangin na sasalubong sa'yo, parang kang hinihili. Yung parang ganun na vibes. Oo. Tapos kasi parang medyo may ambon-ambon pa sa umaga. May mga ganun pang moment doon. Tapos, yung feeling mo talaga doon is kahit na may araw, sikat yung araw, hindi ka parang, hindi ka malagkit, ganun. Kasi medyo malamig din yung area po na yun. At saka, very approachable yung mga tao doon. Napaka-gaan ng vibes ng lugar na pinag-shootingan din po namin. So, ayun. Kumabaan. Kumabaan. Dito lang. Ay, pagka. So, ano yung characters ng JM at ni Beauty? Archie. Ay. Ay. Character ko po dito si Paolo. Isa siyang musician, isa rin siyang recovery alcoholic.
mamanata. mamanata sa Paki para po gumaling siya. And yun, dito niya rin nakilala si Christina. Sabihin ko na rin directly. Isa siyang artista, tapos may sakit siya na mamanata rin sa Paki. Pero dun sa Rome, ano ka, native ka ng Paki? Okay. The same with Beauty. Ariaya yung character kasi siya yung mas kasama parati sa Excel. Ako dito si Rosario, yung best friend. Actually, kababata ako ni Christina. Pero ako talagang tubong pakilong. Kasi si Christina kasi, nagpunta siyang Maynila, di ba? So doon siya halos lumaki. Pero lahat ng roots niya sa Baguio. So yun nga, nagkaroon siya ng problema dahil nagkaroon siya ng illness. So bumalik siya para rin mabalikan niya yung mga roots niya. Tapos yun, dun mag-umpisa yung journey niya sa faith niya, at saka yung mga gusto niya ma-discover tapos sa pagkatawag sa Paki. So, ayun, parang isa rin ako sa mga nag-encourage kay Christina para manumbalik yung pananampalataya at saka yun, maligid siya sa pool, yung gano'n, para i-restore na ba yung faith niya. Yun po yun. I play as the young Claudio. So, lalaki po si Arnold Reyes, eventually magiging si Tito Lupilos. Grandfather siya ng character ni Beauty. I play the role of Balep. So, friend po ako ni Christine dito. I play the role of reporter, like some of you. Ate Director, sabi mo the last time you worked together with JM was in Toy Shop. Ano yung mga bagong discovery mo sa kanya now that you've worked with him back? Bagong discovery, Yes. he's a new man. Oh. He's a changed man. Okay, expound. He's healthier. He's happier. Mas in love. Oh. Ayan, shout out. JM, ano na-action mo? Well, before pa lang po talaga, bago pa po magsimula yung Paki, nag-develop na po namin yung friendship namin. Kasi sobrang sarap po ang trabaho. Dekada. After nung naalala ko nung sa Itoy Showcase, na-depress ako nung kasi sa sobrang lungkot ng character. And hindi pa ako, bata pa lang po ako, hindi pa ako marunong masyado lumabas sa character, bumitaw. Andun si Direct Dem, kahit wala na kaming shoot sa condo, tinutulungan ako magugas ng plato dahil di ako makabangon sa kama. Pati si LJ. Si LJ. They were there to support me. Dark times, good times, and so, hanggang na lang po pa trabaho sa Paki. You've done so many leading men roles already. Ano pagkakaiba nito? And what makes this exciting to you? The character of Pao? Siguro po may touch din po ng sa personal life ko rin po na nakaka-relate din po kasi ako dito sa character of Pao. Isa rin po siyang recovery, kagaya ko. And nahanap ko rin po purpose yun sa buhay ko na tell yung isang storya na nag-recover or journey ng isang recovery to give hope din po sa sana to shed some light sa mga tao na nagdudulang po sa posisyon na yun. And so, kaya po malapit din po sa puso ko yung character ko rin po sa Paki. How was it like working with Beauty? This is your first time together? Hindi po. Sa Angelito po nagkatrabaho na. Hindi po, sabi ko po kanina, sobrang grateful. Grateful po ako and sobrang shock po ako sa Beauty. Kasi sobrang lalim niya po dito, sobrang sabi ko nga po, pag hindi ka prepared as an actor, magugulat kasi mga binibitawan niya, baka malaman ka na sobrang galing. Beauty, no? Opo. And sobrang passionate po niya. Sobrang nag-immerse po siya dun sa Paki, pinakit na kaya ng loob ng loob. So, sobrang in character po siya. Sobrang, as
last question. As your character, Paolo, how would you describe Christine? Isa siyang buting tao na lapit ang loob ko sa kanya, isang passionate na tao, isang makajus na tao. Masaya ka sa akin. Ayun, so sobrang passionate ni Beauty, nakatrabaho. Siguro she fell in love with the material also. Na pinayagan niya kami to have the honor of having her daughter in our film, si Olivia. Ito yung first introducing si Olivia dito na joke nga niya, ulitin mo pa ba ulit ito? Sabi ng daughter niya, ayoko na. Bakit?